Good day everyone, we are the group 6 and today we are going to present about the toxic Filipino culture. Most of other nationalities view us Filipinos as very hospitable and joyful people. Of course, it is true naman most of the time na ang atong approach in every possible way. It's because ang kultura nato na Filipinos is even if not a problem, we still smile, we still laugh about it. And as much as possible we don't think of it and find a solution to it as much as possible. But then ang kani siya ng mga characteristics, positive characteristics sa ato ng mga Filipinos is na jud talaga ni siya downside. Dito pa lang di ay naa na talaga tay negative na sides na yung mga ingana nga mang down taglaing tawo nya magbase lang ta sa atong nakita lang and dili nato i-mind ang ilang skills and capabilities. Sa pagkakaroon ng mga in this time and date, kini siya ng mga attitudes is nag-exist gyapon siya sa ato, like our first one here, which is the Filipino time. Kini siyang Filipino time is very common siya sa mga casual gatherings, like meeting with friends or mag-practice or classes, even classes kini di jud talaga moabot on time. Like for example, moingon na call time is 8 AM. Mga bot 8:30, 9:30 unsa may rason kay dili daw mag-start dayon. So it's a bad thing for me kay ako personally di gid ko ganahan ma-late labi na og kanang mga big events or even classes. I don't like being late. So kini siya is for me toxic siya kay dili siya mo respeto sa time sa laing tawo. For example, ako gusto malate ko pirmi, then ang uban is mosayo. So ang katong time na naghuwat sila sa kuha, I disrespected already their time. Kay kadto na time na naghuwat sila sa kuha, pwede pa unta to sila magbuhat og laing butang for their own kids as retirement benefit. As an only child, pero medyo na ako mabatian akong mom na moingon siya nga ako na po daw magbuhi sa ilahan ni papa, which is pressure kaayo to para sa kuha na time. It's because if ako ang magbuhi sa ilaha, mind you, usa lang ko and wa ko'y katabang. So if I fail, kung sana lang man ang amo ang madangatan in the future. Kini siya is murag raising a child para mubuhi sa imo in the future, which is dako kayong responsibility sa bata, which ang bata is wala man siya nag-dream nga i-anak siya, and then pag anak sa iya nana dayon responsibility nga kanang giakay sa iya. So, we have English as basis of intelligence. Kini siya very common ni siya sa mga teenagers. O makita gani sila og ka-age nila na hinati mo English, makaingon dayon sila na ay bright siguro ni siya kay kamao siya or hinati siya mo English or fluent siya in English. But di jud sa tanang oras ingana ang case kay nalang gyud talagay certain people na they work on their vocabulary and their speaking, but dili gid sa ingon nga taas sila kaayo og IQ. Kay kita nga Pilipino, katigo lang mo English or fluent lang in English, bright na ingana man ang ato ang pagtan-aw, no. We all have different fields of intelligence. Kay kung mas bright siya sa iyang speaking or iyang vocabulary, but hinay sad siya sa other like field or subjects like math or science, hinay sad siya, mas kusog siya sa English kaysa sa science and math. Napoy ubang tao na kaning di sila ingon nga fluent kay sa English, dili kay sila nindot og vocabulary, but hinati sila sa science and math. So di ba lain-lain man tag field of intelligence, naman tay laylay og kanang butang na kamao ta or skillful ta. The amount of respect that you give to you depend on the amount of money that you have. Yes, it's true.
Some Filipinos are greedy when it comes to money. Respect for an individual should not be solely based on their financial status. While some people may equate wealth with success and therefore respect individuals who have achieved financial success. True, respect should be based on the person's character, actions, and how they treat others. It's important to remember that everyone has value and should be treated with respect, regardless of their financial situation. As the eldest siblings were born to be breadwinners. In the Philippines, the expectation for the eldest son and eldest daughter to support the family often stems from cultural and societal norms. Like this expectation is rooted in concept of utang na loob, which means a sense of debt or obligation to one family. Additionally, it is influenced by the traditional gender rules and a strong emphasis on family ties and obligations within Filipino culture. Even if you did your best, they still judge you. Ang tawag ana sa ila is marites. It is not possible to judge anyone. All you can do is judge your idea of them. It has everything to do with them. People are full of opinions. They can differ drastically. And that is all they are. Opinions created from the complex of variables that form their world. Filipino family drama. So, ang Filipino family drama like murag ato na siyang maranasan like sa sa mga kidra, sa mga teleserye bitaw ambot og sa in real life mo siya mo ko nakatry ani pero sa maybe siguro sa uban pero kasagaran gud siya sa kaangod sa kanang teleserye kaning Filipino drama. Nakakainis siyang tita mo kung kailan pa daw malapit na mamatay ang lola mo saka lang dadalaw para tanungin ang mana niya. So ang kani murag mga common guni kay siya sa mga Pinoy ning ingani kasagaran labi na kanang mga tao nga bitaw na mga kuan na kay kwarta kanang gahaman na kay kwarta like mga maot kanang mga kay batasan kanang magparamdam lang sila ug mo nang imong lola kay para lang mga pangayon yang mana mga tanas sa iyang bahin bitaw mo niya murag mga pinaka siguro like murag worst food siguro ni siya nga ang attitude sa Pinoy food ang kaning ngani pero di tanan Pinoy ngani like some lang not one di tanan the favorite child kani the favorite child murag common guni siya kay Jude labi nagkuan ka kanang bunso ka ikaw ang pinakalas nga anak ikaw pinaka bunso like mangyari yun siya like sa ang kaning nyari ang mama pirmi lang taganog tagalag kwarta pirmi mugsuon bitaw mangaro siya tigay lang kog kanang ining tiging kwinta mapulod ko tagaan din si mama no ya pag ikaw na mga yum ingon siya nga hilom diha kay ano daw na kaning naong ka magkwarta niya mo na siya basta mga bunso bitaw kasagaran mga bunso yun nga ni mga tawag ang favorite child din. Defending yourself to the elderly is considered disrespectful. God, when bisag mali na ang lagas niya, pag mo explain ka about sa imong side, i-defend mo imong kaugalingon sa iha, makuan gyapon na ma-consider gyapon na nga disrespectful kay sa ato adire pag once magmutubag ka sa mga kalagasan maanang kagbastos wa kay batasan kay mutubag ka sa imong mga kalagsan sa imong mga ginikanan na they don't educate themselves about mental health. So ang akong explanation ani is mostly magataan din nato sa mga nakakatanda sa tua or sa atong pamilya na kanang like magsulti ka sa ilaha o kanang problema nimo na dili na nimo kaya ang imong pag-eskwela or sa pagtrabaho. Like, dili nila i-accept ang imong habitong, imong mga reklamo sa kinabuhi. Like, mo ingon pa hinuon sila na kanang mas grabe gani ang akong na-experience kaysa sa imuha. Nga ba? Like, marag lainon lang na marag wag tanan og karapatan na magsulti og unsa imong mga problema. Scrub mentality. So, mostly ma-experience din nato sa school or trabaho or kanang sa atong barkada na dili ka ganahan bitaw malabuan
nya kung malabwan ka man is imo silang hilaon pababa para lang dili sila mo ahead sa imong haba na kanang di ka musugot na ay na usa ka tawo nga mulabaw sa imuha. So mostly bitaw sa ato ni sa school. Sa school ko ni siya ma-experience labi na karon kay kanang college na. So dili gud ka gusto na adagoy mo kuan sa imuha mo taas pas imuha. Noong panahon namin. So kani siya is mabatian ni nato sa mga ahead og edad sa tua nga ilang i-compare ilang mga na-experience kapag makakita sila na mali atong gipang buhat mostly sa atong pamilya at murag imo bitong i-compare ang imuhang na-experience na kanang like ang akong na-experience ani dati dili man ning ana like karon na na generation is kanang permi na ta mag-compare sa atong mga experience kasi mabantayan man sad nato na kanang lahi na gud ang mga lahi na gud ang mga binuhatan sa mga tawo like nana ba. Kasi utang na loob. Kita mga Pilipino as we know na kuan. Nanganit tay buhaton sa usa ka tao is muratag magirasli balik sa ato kay makanika nga. Kay ang uban kasi Pilipino is karon na kay mabuhat sa ila nga maayo is dapat ibalik sa ilaha o dili mo di mo mabalik sa ilaha is anaan po kani nila nga mura ka way utang na loob pura pag na-expect ang usa ang Pilipino ang mga Pilipino sa imo nga dapat na ka mabuhat sa ilang maayo is dapat na sila mabalik sa imo ability of arts plus music and careers related to it. So we all know naman nga Pilipino nga basta makaingon nga nito nga kung ang tungod kay arts lang or music is makaingon sila nga nang usa kana siya nga tao is wala siya marating sa buhay. Di mo ilang daw nila usa ka kuan ang usa ka butang which is because hindi just sa arts and music dito punta maka-predict kay it's because tungod sa arts and music daw pa nga naging successful nga tao na gyud siya kung saon pa handle sa usa ka tao saon niya pa sa iyahang course which is arts and music kung saon niya pagpalambos siyang kinabuhi ano pa siya of privileges. Nagdamo sa ato ay dita ka tigubukuan sa mahalaga sa mga butang-butang. It's because just like ang mga libre just like tuition fees with students. Murag ato i-take for granted ang usa ka butang nga dita ka tigubukuan hagit san pa man og kuan. Dila pa og madako man siya o maliit karon dapat ato na siya butang halaga. It's because dili ta tawo makaaduna di ana. Oro siya.